Sa future, mas matanda na si Boruto at nakikipaglaban siya kay Koaki sa wasak na Konohagakure. Nag-aaway sila tungkol sa pagtatapos ng panahon ng mga shinobi. Pareho nilang inactivate ang parang seal na kapangyarihan, tapos si Boruto ay nag-activate ng dojutsu sa kanang mata niya. Nagpatuloy ulit ang laban nila. Sa kasalukuyan, tumatakbo sina Boruto at Shikage sa loob ng Konoha. Sa opisina ng Hokage, papasok sina Naruto at Shikamaru, at nagrereklamo si Naruto na sobrang dami ng paperwork kaya di na siya makakauwi ngayong gabi. Sa ibabaw ng tren, todo celebrate si Boruto kasi nakabili siya ng limited edition chili burger. Habang kumakain sila, nagko-comment sila sa pagiging modern ng village. Si Shikage medyo deadma at ayaw pa sa ideya na kailangan niyang pumasok sa academy. Sinabihan ni Shikage si Boruto na mag-behave sa entrance ceremony kasi damay rin siya kapag may ginawa itong kalokohan. Biglang tumalon si Boruto mula sa tren nang may makakita sa kanya. Nakita niya si Denki na inaaway ng mga bully. Ginamit ni Boruto ang Shadow Clones para atakihin ang mga bully. Tapos tumakas sila ni Denki habang dami pa ang kalaban. Nakalayo nga sila pero worried si Denki na mas lalong lalakas ang pang-aaway bukas. Napansin din niya na magaling sa ninjutsu si Boruto. Doon nalaman ni Denki na bukas din magsisimula si Boruto sa academy, pareho sila. Kwento ni Denki na gusto ng tatay niya na matuto siya ng ninjutsu at academics para mamana niya ang kumpanya. Sabi pa ng tatay niya dahil sa achievements niya noong huling digmaan kaya naging successful ang negosyo. Sinabihan ni Boruto si Denki na sabihin sa tatay niya ang tunay niyang gusto. Nag-usap pa sila tungkol sa mga tatay nila tapos na-realize ni Boruto na late na siya sa dinner at baka pag-alitan ng nanay niya. Pag-uwi ni Boruto, nagdebate sila ng nanay niyang si Hinata tungkol sa pagiging absent ni Naruto sa hapunan. Samantala, hinarap ni Denki ang tatay niya. Sabi ng tatay niya, papayagan siya na mag-aral ng gusto niya kung mapapatunayan niyang malakas siya. Dito siya nakagat at naimpluwensyahan ng Chakra Snake. Kinabukasan, late na si Boruto para sa entrance ceremony. Papasakay na siya ng tren nang makita niya si Denki at nakakita siya ng kakaibang anino sa katawan nito, hindi niya napansin na nag-iba ang kanang mata niya. Niloko ni Denki ang mga bully para sumakay sa lumang tren na sira ang preno. Ipinakita ni Denki sa kanila na pinaandar niya ito papunta sa banggaan sa isa pang sirang tren. Sinundan siya ni Boruto at pinigilan siya, nakikita pa rin niya ang kakaibang impluwensya sa katawan nito. Dahil sa mga salita ni Boruto, medyo nabasag ang impluwensya sa kanya at nang kailangan na siyang tumulong para ilipat ang riles, tuluyan itong nawala at nakatulong siya. Napatigil nila ang tren at nang muntikan na silang mahulog, kumapit ang mga bully sa kanila. Tinanggal nila ang isang wagon kasama ang mga bully para makaligtas sila. Dahil gusto pa rin nilang makarating sa academy, dinerail nila ang tren at binangga sa Hokage Rock. Nakarating sila sa roll call pero na-damage nila ang bato na mukha ni Naruto. Pinalabas ang ibang estudyante habang kinuha ni Konohamaru si Boruto. Sa huli, nalaman ni Naruto na anoko ni Boruto ang sisi, pero nag-alok ang tatay ni Denki na bayaran ang damages. Pagkatapos ng suspension, bumalik si Boruto sa academy at nakita si Denki na pasok na sa ninjutsu program. Pangarap nitong pagsamahin ng ninjutsu at science. Hindi na tinanong ni Boruto tungkol sa anino na nakita niya noon. Habang nakatingin sa bato na mukha niya sa Hokage Rock, nangako siya na lalakad siya sa sariling landas. Pinaliwanag ni Shino kung paano nagbago ang role ng academy. Bukod sa pagtuturo ng shinobi skills gaya ng dati, may mas malawak na curriculum na may mga subject na hindi tungkol sa pagiging shinobi. Bumalik si Boruto mula sa 2 linggong suspension. Napansin siya ni Inojin mula sa bintana. Pagpasok ni Boruto sa classroom, nagsimulang magtsismisan ng ibang estudyante tungkol sa kanya, pero deadma lang si Boruto. Tinanong ni Chocho at Sumire si Sarada tungkol kay Boruto. Sabi ni Sarada, nakakainis siya habang yung dalawa naman todo fangirl kay Naruto. Diretso namang sinabi ni Inojin ang iniisip ng lahat tungkol kay Boruto. Inabot ni Boruto ang kamay niya para makipagkaibigan pero tinanggihan siya ni Inojin kasi tingin niya hindi siya mapagkakatiwalaan. Sinubukan ni Sumire na pakalmayan ang sitwasyon habang dumating si Shino sa classroom. Sa practice para makita ang strengths at weaknesses ng lahat, sinabi ni Denki kay Boruto na siya ang second best sa oras. Yung top scorer na si Iwabi, absent. Sinubukan ni Boruto sumabay sa ibang estudyante para mag-lunch pero nagmadali silang umalis. Dumating si Iwabi at tinukso si Boruto dahil anak siya ng Hokage. Tingin niya, masyado ng soft ang academy kahit siya mismo ay bumagsak na 2 beses. Dumpensa si Denki para kay Boruto, kaya siya naman ang tinarget ni Iwabi. Pinigilan ni Boruto si Iwabi na saktan si Denki. Kahit nangako siya sa sarili na hindi siya lalaban, hinamon niya si Iwabi sa isang one-on-one.
Nanood ang buong klase na medyo kinakabahan. Habang si Inojin naman aliw na aliw. Pagkatapos makipag-usap kay Anko, pumunta si Shino sa classroom pero laking gulat niya na walang tao kasi lahat pala nanunood ng laban. Nagharap sina Boruto at Iwabi at sinabi ni Iwabi na hindi siya gagamit ng weapon. Pareho silang humanga sa skills ng isa't isa. Nainis si Iwabi na hindi siya makakagraduate kung shinobi subjects lang ang alam niya. Matapos tamaan ng malakas, gumamit si Iwabi ng Earth Release at gumawa ng Earth Hammer. Tinanggal ni Inojin ang hammer gamit ang drawing technique niya at pinaalala na nilabag ni Iwabi ang sarili niyang role na walang weapon. Na-realize ni Iwabi ang pagkakamali niya. Naging mas magana ang atmosphere sa klase, naging mas popular si Boruto at nagdesisyon si Iwabi na mag-attend na ulit ng class. Dumating si Shino para simulan ng klase. Nagsimula si Shino magturo ng Shuriken Jutsu sa klase niya. Karamihan, deadma lang sa instructions niya. Nahihirapan si Sumire habang sina Inojin at Shikadei na pinapapractice pa sa bahay ng mga magulang nila, sobrang smooth lang ang tira. Si Metal Lee, relaxed sa una, pero nang mapansin siya ni na Inojin at Shikadei, biglang naging conscious at bumaba ang performance niya. Naghagis si Boruto ng Fume Shuriken sa target. Akala ni Lee kaya niya itong eye deflect pero dahil may mga mata na nakatingin. Nagkamali siya, natapakan pa ang Shuriken at nadala siya nito. Tinanong ni Shikadei kung saan nakuha ni Boruto ang Fume Shuriken kasi bawal pa yon sa kanila. Sabi ni Boruto, kinuha niya sa locker na kalaunan ay nalaman nilang kay Iwabi pala. Tinawag ni Shino lahat ng may kinalaman sa nangyari sa opisina niya at pinagawa sila ng voluntary work. Ang task, tulungan ayusin ang mukha ni Naruto sa Hokage Rock na nasira dati ni Boruto. Pagkatapos ng break, napansin nila na tanging parte ni Lee ang kulang pa. Kinabahan siya, kaya nagkamali sa pag-ukit at mas na-damage pa ang mukha ni Naruto. Sa huli, sinabi ni Shikadei kay Lee na halata na nagkakamali siya kapag kinakabahan at minsan nadadamay pa ang iba. Sa bahay, napag-alitan si Shikadei ng nanay niya dahil nasangkot sa gulo. Si Shikamaru, chill lang at sinabing parte ng pagiging shinobi ang minsan mapahamak. Pero napag-alitan din siya ni Temari. Kinabukasan, nang pupuntahan ni Shikadei si Lee para mag-sorry, napansin ni Boruto sa kanang mata niya yung parehong dilim na nakita niya kay Denki noon. Nilayo ni Lee si Shikadei at biglang inatake ito. Dumating sina Boruto at Inojin para tulungan siya pero inatake rin sila ni Lee. Hinabol ni Lee ang tatlo sa loob ng academy. Nagplano si Shikadei. Gumawa si Boruto ng shadow clones para ma-distract si Lee. Binigyan niya si Shikadei ng chance para mapin ang shadow nito pero nakawala si Lee sa range niya. Nagpaulan si Inojin ng Inkbirds para ma-distract ulit si Lee at napatigil siya sa galaw. Lumabas pa na yung isang shadow na pumihil sa kanya ay galing pala sa Shikadei na si Boruto lang na naka-disguised at yung shadows ay ink snakes lang na drawing ni Inojin. Unti-unti nang nakakawala si Lee kaya tinawag ni Shikadei si Boruto para i-knockout siya. Pero nakawala si Lee nang hindi sinasadya at na-knockout niya ang sarili niya. Nawala rin ang dilim na kumokontrol sa kanya. Pagkagising niya, nagsorry si Shikadei sa nangyari kahapon. Sabay-sabay na silang pumasok sa klase. Sa bahay, tinanong ni Boruto ang nanay niya tungkol sa Byakugan, curious sa mga nakita niya. Dumating si Naruto na pagod at dumiretso sa kama. Kinabukasan, sinubukan ni Boruto, Shikadei, at Inojin na parelaksan si Lee sa pamamagitan ng paglalaro ng video games, pero sa sobrang intense niya, nabasag niya ang game ni Boruto. Kumuha si Shino ng tulong kay Konohamaru para turuan ng klase sa academy tungkol sa summoning technique. Tinawag ni Konohamaru si Gamagoro, at halos lahat ng estudyante na manghak maliban kay Boruto. Nang akusahan siya ni Chocho na nagseselos, sinubukan ni Boruto mag-summon pero epic fail, kasi, ayon kay Shino, wala pa siyang kontrata sa kahit anong summon creature. Habang nagpa-practice na lang sila ng pag-summon ng sealed weapons, nagkaroon ng bangayan ng girls at boys tungkol sa maturity. Habang pinag-iisipan ni Konohamaru at Shino kung paano aayusin ang walang tigil na away, muntik na namang magka-boys versus girls war sa lunch. Buti na lang nakasabat si Shino at binigyan sila ng bagong task maglaro ng Capture the Flag sa loob ng academy habang inoobserbahan niya ang strengths at weaknesses ng bawat isa. Habang papunta na sa rooftop ang magkabilang team, ninakaw ni Boruto ang isang scroll mula sa academy at sinubukan ulit ang summoning technique, plano niyang mag-summon ng maliit na palaka para takutin ang girls. Pero sa halip, lumabas ang isang unknown creature na umatake kay Chocho at tinapon siya mula sa building. Nahuli siya ni Boruto, Inojin, at Shikadei habang nakabitin sila sa bubong, pero pinagtuunan naman sila ng target ng halimaw. Dumating si Konohamaru sakto para talunin ang halimaw gamit ang Rasengan habang tahimik namang ninakaw ni Sumire ang flag at nanalo ang girls.
Pagkatapos, nagsorry si Boruto dahil nalagay sa peligro ang buhay ni Chocho, kaya pansamantala munang ipinagpaliban ng girls ang pagkolekta ng pabor nila. Habang pauwi na, pinaalala ni Shino na kailangan muna nilang linisin ang wasak na academy building. Nagtataka naman si Konohamaru kung paano nagawa ni Boruto mag-summon ng ganoon kalaking creature. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang misteryosong bagong tao na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Isang estudyanteng na-expel sa academy ang naggulo para mag-higanti. Napansin ni Boruto ang parehong madilim na aura sa estudyante gaya ng nakita niya sa iba noon. Pinrotektahan siya ni Iwabi mula sa atake ng estudyante, kaya nakatama siya ng suntok. Dahil pinalo sila ng dami, nagkalat ng alikabok ang estudyante para makatakas. Sinundan siya ni Boruto at nakita ang estudyante na wala ng malay, nakapatong ng isang batang lalaki na nagsabing magulo daw ang Konoha. Pagkatapos, ipinakilala ni Shino sa klase si Mitsuki, ang bagong estudyante mula Otogakure. Nag-usap-usap ang mga estudyante tungkol sa bagong kaklase nila, yung mga boys tungkol sa skills niya, yung mga girls naman sa itsura niya. Pinagsabihan ni Sumire ang lahat na tumigil sa pag-iistorbo kay Shino. Umupo si Mitsuki sa tabi ni Boruto at nakipagkwentuhan. Sa klase, mabilis na nasolusyonan ni Boruto ang isang problem sa board na ikinamangha ni Iwabi. Sabi ni Shino, sundin daw niya yung instruction sa problema, pero pinili ni Boruto na gawin sa sarili niyang paraan. Tapos nagmock pa ng gusto ng mas matinding problem. Binigyan siya ni Shino ng mas mahirap na problema at inakusahan ni Boruto na masama sa laro. Si Mitsuki naman ang nakasagot ng problema at napahanga ang lahat. Nag-usap sila ni Shino kung dapat ba magtulungan ng mga estudyante o matuto silang mag-isa. Sa sparring, panarehas sina Iwabi at Boruto at nanalo si Iwabi. Pagkatapos, gusto ni Mitsuki makipag-spar kay Iwabi. Pero sobra ang lakas ni Mitsuki at halos mabulunan niya si Iwabi kahit sinabing tigilan na ni Shino. Na-snap out siya ni Boruto at pinagalitan ng sobra. Nagsorry si Mitsuki kay Iwabi. Pagdating ng gabi, kumain si Shino kasama si Kurenai at inihayag ang mga hirap niya bilang teacher. Sinabi ni Kurenai na gawin na lang niya ang gusto niya. Nakipag-usap si Mitsuki sa isang tao gamit ang isang puting ahas. Kinabukasan, nag-host si Shino ng welcome party para kay Mitsuki. Tinanong siya ni Sumire tungkol sa efforts niya at sinabi ni Shino ang mga dating problema niya sa pagkakaroon ng kaibigan. Pero nagulo ng mga insekto ni Shino ang party. Humiling si Denki na alisin ang mga ito, kaya ginamit ni Mitsuki ang wind release para linisin, pero lalo lang nasira ang academy. Nag-usap-usap ang mga estudyante tungkol kay Shino, hindi masyadong impressed na narinig ni Shino kaya naiinis siya. Pagkatapos ng first period, humiling si Shino ng leave. Nagkaroon ng gulo sa academy ng isang repairman ay nagwala at sinira ang natitirang bahagi ng academy dahil sa impluwensya ng madilim na espiritu. Napansin ni Mitsuki ang kakayahan ni Boruto na makita ang espiritu, kaya na-curious si Shikadei at naisip na si Mitsuki siguro ang dahilan ng mga kakaibang nangyayari. Dinistract ni Sarada ang repairman para mapin down siya ni Shikadei at matamaan ni Iwabi. Pero hindi siya bumagsak kaya sinugod siya ni Boruto at sabay silang nahulog sa balcony. Hinuli ni Mitsuki ang pagkahulog nila gamit ang wind release at nawala ang espiritu sa repairman. Nagpasalamat si Boruto kay Mitsuki sa pagsagip sa buhay niya. Nainis si Shino sa kakulangan ng respeto ng mga estudyante kaya kinuha siya ng madilim na espiritu. Kinabukasan, tinawag ni Shino sina Boruto, Shikadei, at Mitsuki para sa isang extracurricular na leksyon. Habang iniisip nila kung bakit sila lang ang tinawag, napansin ni Mitsuki ang pagdating ni Shino. Lumapit si Boruto para batiin siya. Pero napansin ng tatlong lalaki na may kakaiba sa teacher nila. Inihayag ni Shino na ibibigay niya sa kanila ang kanilang huling leksyon. Naramdaman ni Boruto na medyo weird si Shino. Pinagalitan siya ni Shikadei tapos nagsorry kung ano man ang nagawa nila para makalusot sa gulo. Pero galit pa rin si Shino kaya pinatapon niya ang mga insekto niya sa kanila. Namangha si Mitsuki nang makita niyang naharang ng mga insekto ang kanay niya gamit ang mga web. Nakita ni Boruto ang madilim na espiritu na kumokontrol kay Shino. Nagsimula ng kainin ng mga insekto ang paligid. Sinubukan ni Shikadei na pigilan sila gamit ang shadow niya. Pero sobra silang dami at may mga nakalapit kay Boruto para sipsipin ang chakra niya. Tinaboy ni Mitsuki gamit ang wind release ang mga insekto, sa kanya hinayla si Boruto palabas. Tumakas sila gamit ang smoke bomb para itakip ang kanilang pag-alis. Nagtaguan sila at pinag-usapan ang mga pwedeng gawin. Sinabi ni Shikadei na mataas ang skill ni Shino at parang gustong pumatay. Gusto ni Boruto humingi ng tulong sa ibang teacher pero sinabi ni Mitsuki na kumalat na ang mga insekto sa buong gubat. Kaya mahahanap nila agad sila.
Tinanong ni Shikadai si Boruto tungkol sa anino na siya lang ang nakikita na napansin ni Mitsuki. Sa academy, nagtataka si Iruka tungkol kay Shino pero sinabihan siya ni Anko na wag na siyang mag-alala. Nahabol ni Shino sina Boruto at Shikadai na sinusubukan gumamit ng exploding tag laban sa mga insekto pero wala pa ring epekto. Pinapanood sila ni Mitsuki mula sa malayo. Habang tumatakas ulit, napansin ni Shikadai na iniiwasan ng mga insekto ang tubig nung tumawid siya sa ilog. Nagbalik si Mitsuki at nagsabi na naligaw lang siya. Tinanong niya si Boruto kung may iba pa bang tao na nagwala dahil sa madilim na espiritu na nakita lang nila. Nagduda si Shikadai kay Mitsuki. Sabi ni Mitsuki, patayin na nila si Shino kasi gusto rin niyang patayin sila. Sabi ni Shikadai, di masyadong gumagamit si Shino ng chakra, kaya pwedeng gamitin nila yon sa plano nila, pero kailangan ng bait. Gusto ni Shikadai na si Mitsuki ang bait kasi di siya tiwala sa kanya para mabunyag pa ang iba pang powers niya. Gusto ni Boruto mag-ayos ng nangyari at sinasabi niya na kaya pa niyang gumawa ng shadow clones kahit na naubos ang chakra niya. Sinubukan ni Boruto lapitan si Shino gamit ang shadow clones, gamit ang mga web para ilagay ang exploding tag malapit sa kanya. Naiiwasan ni Shino lahat ng atake, tapos na-immobilize niya si Boruto at Shikadai. Sabi ni Shino na nalaman niya ang plano nila na ay lapit siya sa tubig para mawala ang mga insekto niya. Tapos napansin niya si Mitsuki sa malayo. Nang sabihin ni Shikadai na ginagamit na ni Shino halos lahat ng insekto niya, inunat ni Mitsuki ang mga kamay niya sa ilalim ng tubig at hinayla si Shino pababa. Naglabas si Shino ng aquatic insects pero ginamit ni Mitsuki ang lightning release para pigilan sila kaya lumabas ang madilim na espiritu kay Shino. Dinala ni Mitsuki si Shino sa lupa pero halos malunod siya dahil naubos na ang chakra niya. Sumisid si Boruto para tulungan si Mitsuki. Pero halos malunod din siya. Kahit halos wala na ang chakra niya, sumisid si Shino para iligtas silang dalawa gamit ang pagsama ng isang malaking insekto. Pagkatapos, nagsorry si Shino sa pag-atake sa kanila at nagsorry din ng mga estudyante sa panlilibak sa kanya, kinilala nila ang lakas niya. Ikinwento ni Shino ang nangyari kay Naruto at nagkasundo sila ni Shikamaru na kailangan itong imbestigahan, kaya inutusan si Shino na tulungan sila. Kumakain si Boruto kasama si Shikadai at nag-sketch siya ng itsura ng Shadow Specter na pumapasok sa isip niya. Nag-uusap silang dalawa kung bakit kaya pinapasok ng espiritu ang mga tao, ano ang purpose nito, at bakit si Boruto lang ang nakakakita. Nagrereklamo si Sarada tungkol sa mga boys kay Chocho at Sumire pero naputol ang kwento nang maramdaman ni Sumire na may nanunood sa kanila. Pinagsabi-sabi nila ito sa ibang girls. Narinig ito ng mga boys pero di nila inisip na may kinalaman sa Shadow Specter. Pumunta sa isang alley ang girls pagkatapos bumili si Chocho ng chips at nahuli nila ang stalker nila. Narinig ng mga boys ang sigaw kaya dali-dali silang pumunta doon. Nakilala ni Chocho ang stalker na si Megir Kakarmino mula sa ibang klase. Tinanong ni Shikadai si Boruto kung naposes ba siya, sabi ni Boruto hindi. Tinatanong nila kung bakit sinusundan ni Megir si Chocho pero sinabi niya na si Sumire pala ang sinusundan niya dahil crush niya ito. Pinayuhan ni Chocho si Megir na aminin na lang ang feelings niya kay Sumire. Inamin ni Megir pero nireject siya ni Sumire kaya umalis siya na broken-hearted. Sa klase, may nag-iwan ng message para kay Sumire sa blackboard. Nagtanong si Mitsuki at nalaman na hindi pumasok si Megir sa klase nung araw na yon. Maraming notes para kay Sumire ang nahulog sa grupo nila kaya nagbantay sila sa kanya. Nahiwalay ang boys at girls ng metal wall sa academy. Nagtago ang girls sa storage room pero may bumagsak na smoke bombs. Binuksan ni Sumire ang pinto para mawala ang usok. Kaya nawala siya kay Chocho at Sarada. Dumating si Denki at tinanong kung ayos siya pero na-knockout siya ni Megir. Dumating ang boys at lahat sila ay pumunta sa bubong kung saan naroon si Sumire at Megir. Napansin ni Boruto ang shadow na pumapasok kay Megir. Nag-disguise si Megir at sinimulan ng pag-atake. Pinagalitan siya ni Chocho sa kung paano niya ginusto ang atensyon ni Sumire at pinayuhan siyang pagbutihin ang sarili. Inalok niya si Megir ng chips. Nang tinanggap niya ito, umalis ang shadow kay Megir na napaiyak. Nanghina si Megir at bumagsak. Nag-uusap ang boys habang kumakain, naisip nilang nanghina si Megir dahil nauubos ang chakra niya. Nag-report si Shikamaru kay Naruto na may ganoong hinala rin siya. Sa gabi, nakipag-usap si Mitsuki sa isang tao tungkol sa mga natuklasan ni Boruto. Mula sa buwan, may isang aninong figure na tumitingin sa mga bituin, napapansin ng isang constellation bilang tanda ng paparating na ani. Pinapanood din na Boruto, Denki, Shikadai, at Iwabi ang isang pelikula tungkol kay Kage Masa. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang pelikula at ikinukumpara ito sa tunay na buhay bilang shinobi.
Habang sakay sa tren, nag-uusap sina Boruto at Shikage tungkol sa Spectre na si Boruto lang ang nakakakita. Pag-uwi, gumawa si Boruto ng ilang shadow clones para balikan ang mga nangyari. Ayaw pa rin niyang sabihin kay Naruto ang tungkol dito. Lumabas si Boruto para kumain at nagkita sila ni Shikage na nagsuggest na baka nag-awaken na ang Byakugan niya. Lumabas si Mitsuki at sumang-ayon na dapat alamin ni Boruto ang tungkol sa Byakugan. Nang gabing yon, na naginip si Boruto na ang stargazing figure ay nagsabi na mahalaga ang kanyang mata at may promise ng awesome na kapalaran. Pagkagising, napansin niyang iba ang paningin niya at natanong niya sa salamin ang kanyang mata. Excited na si Boruto dito. Iniabot ni Shikamaru kay Naruto ang report tungkol sa mga insidente at nag-aalala sila kung kasali ba si Boruto na palaging nandun o target siya. Pagod, umuwi si Naruto. Nandun si Boruto na kumpiyansa na na-awaken na niya ang Byakugan. Nagduda ang iba, kaya nainis si Boruto. Sinabi ni Hinata na kausapin niya ang lolo niya dahil siya ang makakaalam kung totoong meron siyang Byakugan. Nag-usap sina Shikage, Denki, at Mitsuki tungkol sa posibilidad na may Byakugan si Boruto. Dinala ni Naruto sina Boruto at Himawari sa compound ng Hyuga kung saan natuwa sina Hiashi at Hanabi na makita sila. Ipinaliwanag ni Hiashi kay Boruto ang tunay na kalikasan ng Byakugan at kinumpirma niya ang sinabi ni Naruto tungkol sa hirap ng training para magamit ito. Tinawag ni Hiashi si Boruto sa courtyard para labanan siya at makita kung totoong ang meron siya nito.